yung ating mga pakwan. Ang gaganda ng tubo mga kabokals, oh. Ang ating mga pakwan. Yan. Ito yung nire-ready natin. Hindi natin basta-basta nilalagay nga doon sa aquaponic system natin kasi pagka hindi pa ready yan, talagang masisira dahil medyo sensitive sila sa tubig ba, sa ulan. Kaya ginagawa ko dito, hina-hardening ko nga. Ngayon alas 10 mga kabokals, pinapaarawan nga natin, di ba? Nilagay natin sila dito sa talagang sapul na sapul ng araw. Pero mamaya mga bandang alas 11 bago mag alas 12, iyeruhan na natin yan, ilalagay natin yung takip nila dito, bubong, para hindi sila maarawan ng gusto naman. Ngayon pagka umuulan naman ng malakas, ganun din, may bubong sila para hindi sila masira ng ulan. Okay lang yung ulan bon, yung ambon-ambon, okay lang yun. Pero yung malakas na ulan, nasisira ang mga kabokals, talagang ano. Kaya ito ang gagawin ko nga mamaya mga kabokals, lalagyan na natin ng dapat kahapon pa nga, yung tulos ba, tutulusan natin ng stick yan. Tapos itatali natin pataas sa stick para umakyat sila sa stick ba. Tapos pagka mataas na sila, mga siguro isang ruler na ang taas nila sa stick, yun po pwede na natin ilipat sa ating aquaponic system. Pero sa ngayon, ganyan, ibinibaby muna natin para alam ko marami po nagsasabi nga na mahina po sa tubig, mahina sa ulan. Kaya nga po ganyan ang ginagawa natin, inire-ready natin sila para pagka inilagay natin sila sa aquaponic system natin ay matibay na. Hindi sila basta-basta masisira ng araw. Ayan. So nag-a-alarm. Oras na para magtrabaho ulit. Hindi, ayan. Ito mga kabukas yung ating mulberry, oh. Dami bunga ng ating mulberry, oh. Ito, maasim pa to eh. Tingnan nga natin. Para siyang pwede na. Naghahalo yung asim. Naghahalo yung asim saka tamis. Pero mas masarap yung itim. Itim na. Dami, oh. Napakalago, oh. Biglang nag-boom nung umulan. Nung nag-uulan na, bigla silang nag-boom. Sabi tinitrim daw yan. Para pinupruning para magbunga ng maganda. Ayun, oh, dami, oh. Ayun bunga mga kabokals, oh. Ito, kaya lang maliliit siya. Malalaki na to eh. Dati malalaki. Ang pinanggalingan kasi nito, galing talaga sa India ito eh. Binigay sa kapitbahay nila, partner sa Caloocan. Asawa niya Indiano. Galing sa India talaga. Malalaki. Malalaki yung pinanggali. Ay, ito. Bagay ito malalaki. Ayan, oh. Ayan mga kabokals, malalaki. Malalaki yung bunga nito. Ayan. Ito malapit na ito. Nangingitim-gitim ng konti. Ganda. Masarap din. Kung marami ka nito sarap din. Para din siyang para siyang strawberry din na Yan. So yan mga kabokals, ang update sa ating pakwan, looking good. At yan. Hindi tayo magmamadali. Sabi ko nga, pagka nagmadali ka, lalo kang papalpak. Kaya ito, hindi ko muna minamadali na ilagay sa ating aquaponic system. Para malaki yung chance na mag-succeed tayo sa ating gagawin na pakwan on aquaponics. Yan, abangan nyo mga kabokals. Ayan mga kabokals, nagawa na natin yung ating stick. Ito yung ating itutusok dito sa ating mga pakwan na magiging gapangan nila. Meron pa pala dito mga kabokals, so hindi natin nakita. Ano ba yun? Yun, oh. Laki, oh. Yun. Lag. Ito pwede na to, yung mga ganito. Ito medyo mapakla pa yan. Yung mga ganito, ayan, oh.
Yan, pwede na yan. Basta madali na siyang matanggal. Yan, pwede na yan. Ano to? Packed with antioxidants daw ito mga kabokals. Mulberry. Lago, oh. Ay, sa taas, oh. Yan. Pag ano, ipupuruning natin to mga kabokals. Hindi na natin siya kukuhaan kasi dati kinukuhaan ko ng pagkain ng ano, binibigay ko sa kambing, saka sa baboy. Ngayon hindi na, ano na, pabubungahin na lang natin mga kabokals. Total marami naman tayong Madre de Agua, yun na lang. Ito, for ano lang, fruits na lang ng mulberry. Kasi maganda rin ito. Masarap din ito kung marami kang ganito. Ginagawang jam ito mga kabokals eh. Jam. Mulberry jam. May napapanood ako noon eh. Meron ngang ano eh, fini-feature sa mga ibang vlogger na ano. Talagang mulberry farm. May mulberry farm talaga. Ito. Yan. Ito, pwede na rin to. Pero ito mga kabokals, hindi pa masyadong ano talaga ito ha. Ang masarap talaga yung itim. Yan. Ito, itim. May itim dito kaya lang maliit. Yan. Lago eh, oh. Hindi natin makita yung ibang bunga. Ito na like ko nasasag ito pag lumalabas yung ating motor. Naka ano siya eh. Nakahampay ba. Yung iba nasa taas. Yan. Yan lang. Ano to mga kabukals, habang tumatanda siya, lumalaki. Ito malalaking klase ito. Ngayon pa lang kasi nag-umpisa ulit mamunga, pero pagka katagalan niya namumunga yan. Ano yan, lalaki na rin yan yung bunga niya. Nagiging ano to, parang isang daliri ba? Oh, yung ano, halos kalahati ng hilalaki. Lumalaki siya ng ganun. Gasan natin. Yan. Bibigyo kay Darling sa kay Mader. Darling oh. Tingnan mo si Mama. Oh, thank you, So Ma, mulberry. Oh. Ah. Ano? Boses duwende na yung nanay ko mga kabukals. Pero pag tinawag ka niya, Papa! Ang laki Ganyan ng magsalita yan mga boses duwende. Pero pag tumawag, nakasigaw. Thank you pa. Ayan mga kabukals. So yun, magtutulos na tayo ng ating mga pakwan. Ayan mga kabukals, tanghalin tapat, mag-aalas 2. So tapos kailangan matapos ko ito ngayon kasi ano na oh, naghaba na oh. Tutusukan na natin ang kanyang ano, gapangan. Ito nga yung stick na ano, ginawa natin. Ito po yung pagkakatayan niya pataas. Kasi ibabalag nga natin siya, hindi siya yung normal na naka ano lang, papagapangin sa lupa. Hindi, ito aquaponics nga po ang gagawin natin. So nakabalag siya, ibabalag natin. So ito yan mga kabukals, so gagawin natin oh. May stick tayo. Tutusok natin dito. Ito na sa gilid. Parang yung ginawa ko, anong ginawa natin sa patola, ganyan din. Kaya kung nasundan nyo yun, yung ginawa natin sa patola, di ba, ginanito rin natin yung patola. Ayan, ganyan. Tapos, meron tayong straw. Straw panali. Ang maganda dito sa straw mga kabukals, kalaunan, nalulusaw to. So, yung pagtatalian natin sa kanya, kalaunan malulusaw. So, hindi may ipit yung puno niya kasi lalaki yan eh.
yung puno niya na sa baba lalaki yan habang tumatanda siya, lumalaki yan. So itong straw na to, kalaunan malulusaw lang din ito. So hindi siya may ipit. Kaya mas maganda yung straw ang gamitin kaysa yung isang ano, yung pambalag natin. Hindi kasi nalulusaw yun eh, matibay yun eh. Kaya ito ang ano, itong gagamitin natin yung straw. Kaya ano natin, yan, i-guide natin siya mga kabokals. Ibli natin. Ito tiyagaan to kasi ang pakwan nga hindi yan normal na bumabalag. So ito hanggang makaakit siya sa balag, tutulungan natin siya, i-guide natin siya hanggang sa makagapang na siya sa balag natin. Maganda pala ano, mas maganda ilapit na natin sa puno mga kabukals para hindi ano, ayan o, lalapit na natin sa puno dito, gigitnaan na natin. Masyadong na ano, na i-stress pagka malayo. Ayan, ginitnaan na natin mga kabukals ha, para hindi na siya masyadong ma-stress sa pag-abot dito sa stick. Kailangan to ang kamay natin gentle. Medyo ano, malambot pa yung kanyang ano, puno. Yan. Patient and gentle hands. Okay. Ang kailangan natin, patient and gentle hands. Yan. Hindi ubra dito mainipin mga kabokals ha. Pagka mainipin ka, huwag mo nang gawin. Sigurado mainip ka talaga. Ayan. Yan mga kabukals, yan po yung panimula. Yan po yung panimula. Pero habang humahaba siya, kasi haba pa yan eh, itataas ulit natin dito. Yan. Kaya nga sabi ko, patience. Pag humaba na ito, hahaba na yung mga ganito ulit, itatali na ulit natin ng ganyan hanggang sa makaabot siya sa taas. Pag umabot na siya sa taas, yan po, pwede na natin siyang ilagay dun sa ating aquaponics. So hindi nga madali yan, hindi madali yan to mga kabukas, talagang pagpapasensyahan natin. Hindi nga kasi normal yung ating ginagawa abnormal. Abnormal eh. Hindi naman. Wild ideas yan. Mas gusto ko yung isang nag-comment, wild ideas daw. Mas gusto ko yun. Talaga namang wild ideas kasi out of the normal eh, di ba? Minsan masarap gawin yung ano mga kabukas, yung mga out of the normal kaysa yung gagaya ka lang na gagaya doon sa mga normal na ginagawa, di ba? Why not gumawa ka ng sarili mo, yung out of the normal nga. Wild ideas. Kaysa yung gagayahin natin ng gagayahin yung iba na normal yung ginagawa, di ba? Minsan lang natin magagawa ito. Kaya, di ba? Andun yung pinaghalong excitement. It's excitement, adventure. Sabi nga ni Ate Lisa Antonio, adventurous daw ako. Totoo naman. Adventurous talaga ako mga kabukals. Even when I was a small or young handsome guy. Joke lang. Hindi, kahit nung bata ako talaga adventurous na ako mga kabukals. Marami na akong ginagawang ano, out of the normal. Yan dinala ko hanggang ngayon sa aking pagtanda.
Boring na kasi yung ano mga kabukas, yung mga normal, di ba? Sabi ko nga kung gagaya lang tayo ng gagaya doon sa mga normal na yung talagang standard procedure, mga ganon. Kumbaga standard operating procedure ng mga bagay-bagay. Kung gagayahin lang natin ang gagayahin, para sa akin ito sa akin lang naman. Parang naboboring na ako. Kasi alam mo na yung mangyayari, alam mo yung outcome eh. Kasi ginawa na niya eh. Kaya nga standard procedure na eh. Kumbaga, tested and proven, marami na gumagawa. Alam mo na yung outcome. Ito kasi mga ganito, ma-excite ka. Kasi hindi mo pa alam kung anong kalalabasan. Kung papalpa ka ba o magtatagumpay ka ba, di ba? Yun po yung excitement dun, yun yung thrill dun mga kabukals eh. Katulad ng patola, di ba? O ang daming nagsabi, ay hindi gagana 'yan. Mamamatay 'yan. Mag-aaksaya ka lang ng panahon. O ang dami ko na nakain na patola. Dami na namin nakain na patola galing sa aquaponics. Yung ba naman eh, hindi pa gumana. Yun yung sinasabi ko mga kabukals. Subukan natin, wala namang mawawala. Subukan natin ang mga bagay-bagay. Hanggat wala kang pinipirwisyong ibang tao, hanggat hindi ka gumagawa ng masama, subukan mo na subukan yung mga gusto mong gawin na out of the normal. Wala ka namang pinipirwisyo eh. So anong problema ron, di ba? Wala ka namang pinipirwisyo ibang tao, hindi ka naman gumagawa, hindi ka naman lumalabag sa batas. Ang dami nga lumalabag sa batas, di ba? Joke lang. Pero totoo yun. Alam pa talaga. Yan. Diba? Soon to be Kabokals Pakwan. Pag ito naging successful mga Kabokals, itutuloy-tuloy natin yung Pakwan. Sa ating aquaponics. Yan. Yan, paabutin natin yan dito. Pagka nandito na yan, ayan, pwede na siyang ilipat dun sa... Saka ito kasi protection din to eh, kahit humangin siya, may kinakapitan siya itong stick eh. Hindi siya basta-basta madadapa ba, ganun. Nga lang, tsatsagain mo talaga. Tiyagaan. Itong mga ginagawa ko nito, hindi ito gawain ng isang tamad. Kasi kung tamad ka, talagang tatamarin ka. Dahil mabusisi nga matrabaho. Kaya at hindi po ito para sa tamad Hindi po ito para sa taong tamad. Yan. Yung ating nakasalang sa incubator, namimisa na mga kabukals, pero bukas ko napapakita. Ngayon pa lang nag-umpisa mag-chirp eh. Pero meron nang dalawa nakalabas doon. May sinilip na ako, dalawa nakalabas. Bukas siya, marami na yan. Alam niyo ba na ang kamay ko ay magaang sa halaman mga kabukals? May taong ganun eh. Merong tao na hawakan lang yung halaman, patay. Masyado mainit yung kamay. Natandaan ko nung malit ako, when I was still a young handsome boy. Nagtanim na ako nito eh, dun sa amin. Sa lupa naman, sa lupa. Ang ginawa ko, dinilig ko na dinilig. Tapos, para pinondohan ko ng tubig, namatay eh. Patay siya eh. Bata pa ako noon, parang elementary pa lang yata ako noon. So, di ba, as young as elementary, nakita niyo mga kabukals. So, nga, naisip ko, as young as elementary days pa lang, naggaganon-ganon na ako. Mahilig na ako talaga sa mga ganito. Farming, may alaga na rin akong noon. May alaga na rin akong manok noon, tandang.
Kasi yung tatay ko nagsasabong. Nag-alaga ko ng tandang din na ano. Alaga ko lang. Ang pangalan niya Ingi. Ingi, di ba? Natatandaan ko yung Ingi. Ano siya, Tagalog lang mga kabukals. Pero parang may ano na, mestisuhin na. Tapos nung tumanda na siya, parang inabutin ng 2 taon. Nilaban ng tatay ko sa tupada. Nanalo, mga kabukals. Nanalo, tuwan-tuwa ako eh. Hindi ko na matandaan kung ano nangyari sa manok na yun. Mukhang na itinola lang yun Nawala na rin sa isip ko. Ayan. Si Ingi. Nilaban ng tatay ko, may palong pa. May palong yun. Kasi nga, alaga ko lang eh. Tupada lang kasi. Ba nanalo? Nanalo siya. Ang haba na nito. Oh. Ano na oh. Meron din siyang pangkapit pala oh. Mga kabukal sa'yo no. Kita nyo ba? Ayun yung parang balahibo. Balahibo ba to ito oh. Pangkapit yan eh. Sa balag. So kung makapit, bumabalag din talaga siya kasi meron siyang pangkapit eh. Parang kalabasa, kasi yung kalabasa may ganun din eh, di ba? Pero yung kalabasa, di ba, pinapakatay lang sa ano. Pinapagapang lang sa lupa. Parang kalabasa pala siya. Kailangan maingat kasi baka mabalik. Sayang haba no. Kaya sasabi ko, pag mahaba na siya, may aakyat natin siya ng mas mataas. Yan. Separate na lang natin ang tali. Ayan, natapos din mga kabukal. Medyo matagal din natin ginawa. So, ito na. Naka-forma na yan mga kabukals. So, ang gagawin natin dyan, extend na lang tayo na extend pataas. Pagka may humahaba, katulad nito. Ayan o. Yung ganito. Pag humaba yan, ididikit lang uli natin dito. Tapos tali, hanggang sa makarating sila dito sa taas. Pagka nasa taas na sila, yun, pwede na natin sila ilipat sa ating aquaponics. Ang isa pong maganda rito mga kabukals, kaya ginagawa natin to. Ito pinakapuno, yan. Importante kasi yan na mag-harden siya or tumigas. Yan, kasi yan pong unang-unang nasisira pagka malakas ang ulan. Ito, yung pinakapuno niya na yan. Yan pong unang-unang nabubulok dyan. And then eventually mamamatay na siya pagka nabulok na yan. Kaya kailangan natin ma-harden ito. Mag-harden siya bago natin siya ilipat sa ating aquaponics, kasi sa aquaponics nga po exposed na sila sa elemento ng weather, malakas na ulan, matinding init. So kailangan bago sila lumipat doon, naka-harden na yung pinakapuno nila. Yan. And then at the same time nakaporma na yung kanilang ano, nakaabang na sila dito kasi nga ang balag natin, 'di ba? Nasa taas yung balag natin ng aquaponics. Pag nandito na sila, madali na lang po sila makatatalon sa mga balag natin. And pag nasa balag na sila, masinsin naman po yung ating mga balag, ano na yan, magagapang-gapang na yan doon. And madali na lang naman natin isampay. Pagka ako sakasakaling malalaglag sila, isasampay lang uli. Yun. Yung po ang ating plano dyan mga kabukal sa ating mga pakwan. Pakwan on aquaponics with balag. Yan po ang ating project ngayon. So ito nga po, nilalagyan natin ng scratch pen. Tapos binububungan natin pagkagabi. Para just in case tulog ako, umulan na malakas, safety sila, hindi sila mabababad sa tubig. Ito, minamanual dilig ko pa konti-konti. Konting-konting dilig lang yan. Kasi nga, ang piniprevent natin dyan is yung mabulok yung mga puno. Yung mga puno ng pakwan. Kasi nga mahina sa tubig ang pakwan. Pero, nakikita ko kasi, based nga rin po sa experience ko, kasi nga yung bata ako, nagtanim ako ng ganito. Ano yan eh, basta nag-harden na itong pinakapuno niya, medyo matibay na yan mga kabukals.
Yun lang naman po nagiging problema niya. Pagka ganyang kabata, nababad sa tubig, talagang mabubulok yung pinaka-base niya, yung pinaka-puno. So yan mga kabukals, ang ating pakwan. Sa wakas, nagawa ko na rin yung kanilang pinaka-gapangan pataas. Yan. Abangan nyo mga kabukals kung mag-work ba ito sa aquaponics. Pagka nag-work ito sa aquaponics, itutuloy-tuloy na natin ito. Ang maganda kasi sa pakwan mga kabukals, sandali lang yan. Sandali lang po siyang mamunga. Ito pagka napakatay natin ito sa balag, mamumunga din kaagad yan. Sandali lang yan mga kabukals. Hindi ko alam yung exact date, yung exact na araw bago sila mag-fruit, pero sa pagkakaalam ko, sandali lang. Parang mais lang siya eh. Ganon, parang datingan niya parang mais lang. Parang patola lang din. Yung patola mabilis lang din mamunga. Parang ganon lang din po yung pakwan. So yan po nga abangan natin yan mga kabukal sa ating pakwan on aquaponics. So yun. So ibabalik ko na yung scratch pen at saka mamaya bububungan natin. Ayan, ganyan siya mga kabukal. So may bubong siya pagkagabi. And nilagyan natin ng hollow blocks para umangat yung scratch pen kasi sumasayad na pala yung ating mga sticks sa bubong. Ayan, kaya inangat natin yung scratch pen gamit yung mga hollow blocks. Yan, ayos na. Hindi na sumasahid sa bubong, sa yero. So ito, sa gabi nga may yero, and then sa umaga tinatanggal natin para masikatan siya ng araw. And then manual dilig po ang ginagawa ko dyan. Pero pagka mahina lang ulan, let's say parang ulambon lang, ayan, binubuksan natin, hinahayaan lang natin na mabasa siya ng ulambon. Pero pag yung malakas na ulan, kinukubera natin kasi nadadamage po pag sobrang lakas ng ulan. Ayan. Update sa mga bake mga kabukas bago tayo magtapos. Pero ito na muna yung ating update sa ating pakwan. Looking good, and we are moving forward sa ating project na pakwan on aquaponics. Hopefully mag-work. Ayan, sabay-sabay po natin tignan. So ayan, tara mga kabukas, i-update ko kayo sa mga bake ni Tricia. Update sa ating mga gagawing inahin. Ayan, lalaki na mga kabukas ng ating mga future inahin, no? Malalakas na rin kumain ng Madre de Agua yung mga yan. Pero ang pinaka main diet nila is pre-starter pa rin. Pero ito, mini merienda nila, Madre de Agua. So hindi ko pa sila hinahaluan ng hindi katulad sa mga inahin, di ba, nagdadarak chop Madre de Agua tayo, saka molasses lang. Sa kanila, pure pre-starter pa rin sila. Tapos yan, merienda lang po yung Madre de Agua na binibigay natin. Yan. Ganda na ng katawan, lalaki na, mga baboy na talaga. Mga baboy na talaga. Yan, ganyan lang nanay. Ayan. So ito yung anak ni Tricia. Ito yung ating pinapakain na na pre-starter. Ito. Wala na nga, oh. Wala na ya. Saan yung panakal ko? Sinasanay na rin kasi natin yung mga anak ni Tricia kumain ng pre-starter. Ito mga kabukals, yung anak ni Tricia. Ito inaayos ko na. Inaayos ko na nga ito at gagamitin na natin yan. Ayan ang mga kabukals, oh. Diba? Lalakas na kumain yan. Nakikipagagawa na si nanay nila. So hindi pa natin iwinawalay kasi nga baka gamitin ko itong kulungan na to sa bagong natin na kukunin. Pero iniisip ko pa ilagay muna siya doon sa cage na pinagawa natin na pa-deliver ng bake, yung malaking cage. Para medyo naka-quarantine muna siya. Tapos para magamit ko din itong kulungan na to, pangwalay naman dito. Kasi kailangan na rin may iwalay ito. Ayan, malalakas na kumain, oh.
Yan po ang ano, yan po ang dapat bago nyo iwala yung biik. Ganyan kalakas kumain, nakikipag-agawan sa nanay. Ayan o. Nakikipag-agawan sila sa nanay nila, hindi yung ano, medyo ano, patiwitams pa ba? Patiwitas pa bebe, mga pabebe pa, ala mahina pa 'yun mga kabokals. And then ito matagal-tagal na nating sinanay yan sa yun nga sa solid na pagkain, pre-starter. Matagal-tagal na yan, parang ano na, nasa 3 weeks na sila. Pero hindi pa natin iwinawalay. Baka sa isang araw iwalay ko na. And pagkawalay kasi niyan, i-ano pa natin yan, hindi pa natin i-release yan. Kaya shoutout kay Sir Roland Paidol and kay Sir JJ. Yan. Meron po si Sir JJ, may dalawang barako dito reserve na. Dalawang lalaki na gagawin niyang barako reserve na. Si Sir Roland meron siyang 3 babae. So may bakante po tayong 2 babae dito na wala pang may-ari mga kabokal. So doon sa mga interesado, PM lang po sa Kabokals Farmer Facebook page. Kung gusto niyo pong i-reserve na. Kung gusto niyo pong i-reserve na yung 2 babae dito. Ayan. Pero ang release nito siguro mula ngayon, as of today, ano ba ngayon? July 19. Siguro less than 2 weeks pa bago natin i-release para talagang malakas ng kumain, matibay na sikmura. Hindi na kayo magkakaroon ng problema pagka kinuha nyo. Ayan. Yan, syempre palalakihin pa natin ng konti para maganda-ganda naman ang bigayan. 3.5 po isa, 3.5 ang isa. Ayan. Yung kukunin nating gagawin barako, medyo pricey mga kabokras ha. Mataas ng hindi hamak sa 3.5. Pero sabi ko nga, invest lang tayo, mag-invest tayo sa lahi. Yung lahi po kasi ang babayaran natin doon. Para po mas mapaganda natin yung ating mga linyada ng native pigs. Abangan niyo po kung anong klaseng bake ba yung bibili natin para gagawin natin barako. Ayan. So yan mga kabokals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Oh, nakita niyo, ubos ka agad oh. Ganyan po yung ano, ganyan po ang dapat pagka bago tayo magwawalay ng bake, talagang ano, malakas na talagang kumain. Ayun oh, wala na kagad. Wala na ating binigay. And pakonti-konti lang, pakonti-konti. Huwag natin bibiglayin kasi magtatay po. Pakonti-konti lang. Ayan. Nasaan ba ako? Nagpapaalam na pala ako. Ayan, maraming salamat sa inyong muling pagsama. Shoutout po kay Sir Boyet and kay Ma'am Gina. Ayan. Ma'am Gina OM. Thank you po. And syempre sa lahat po ng mga solid kabokals. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Amazing na buhay. Bye-bye.